Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Ayan po sa ating screen, si Boy Dila. Si Boy Dila po mga kababayan, no? Hugas kamay sa flood control projects dyan po sa Bulacan. So itong si JIL, si Joel is Lord. Hugas kamay po mga kababayan kasi isa po sa sa sinasabing nakinabang sa mga flood control projects sa mga kontraktor ay ito pong si Joel Villanueva. At nabalita na rin natin yan na ito pala ay tumanggap ng 20 million contribution galing po sa isang government contractor nung siya ay tumakbo bilang senator. Ayun po ay bawal. Yun po ay labag sa batas. At siya po ay pwedeng makulong ng 1 to 6 years at pwedeng matanggal sa pwesto. At perpetual disqualification from any government or public office. So yan yung napabalita dito kay Boy Dila mga kababayan. At ito ngayon iniimbestigahan po ng Blue Ribbon Committee itong flood control projects. Ito pong mga contractors na involved po sa mga palpak na flood control projects at sa mga ghost flood control projects. Kaya itong si Joel Villanueva ay nandyan po sa hearing at nagpapaliwanag. Parang si rin to mga kababayan ni Chis Escudero. Hindi pa naman sila direktang itinuturo o isinasangkot. Pero defensive nakadepensa na agad mga kababayan dinidepensa na agad na kanilang sarili, hugas kamay agad. So parang ba't ganun? Napag-ahalata tuloy kayo Wala pa naman direktang bintang sa inyo, bakit pumuputak agad kayo? So ito si Chisak mag-best friend ata ito Kumbaga, hindi pa nga sila talagang itinuturo, nagpapaliwanag na. Ito mga kababayan, sa Senate hearing kanina dyan po sa Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga po ng anomalya sa mga flood control projects, nagpaliwanag po si Joel Villanueva. Ba't ka nagpaliwanag agad? Hindi ka pa naman itinuturo. Siguro kinakabahan na tong si Boy Dila, itong si JIL, si Joel is Lord mga kababayan. At kasi umuugong maingay yung pangalan nila ni Chis Escudero, pareha sila So kaya nagsalita po, hugas kamay. Etong si Joel Villanueva, dyan po sa flood control project sa Bulacan. Ang sabi niya, wala daw siyang kinalaman. Kinalaman saan? Wala kang kinalaman sa sa mga katkong? Wala ka bang kinalaman sa sa SOP? Doon sa SOP, parang malabo yun mga kababayan. Kasi nakita ko mismo. Nakita ko, naranasan ko ang kalakaran dyan sa Department of Public Works and Highways. At imposible. Real talk na tayo mga kababayan, real talk. Imposible hindi po nakakatanggap ng SOP o katkong o mga bigay-bigay for the boys, yang mga politiko dyan po sa mga flood control projects. Imposible po. Kalokohan po yan pag sinabi nila na hindi sila tumatanggap o hindi sila nakikinabang dyan po sa mga kontrata ng mga contractors, lalong-lalong na sa mga government projects. Meron po yan. District engineer nga, meron Assistant district engineer, meron Hepe nga ng construction department, meron Hepe nga ng quality control, meron tapos kayo mawawalan. Kalokohan, lokohin nyo lolo ninyong panot. Pero sabi ni Joel Villanueva, ni Boy Dila, hindi daw siya kasali dun sa mga nakinabang at wala daw siyang kinalaman sa anumang flood control projects o contractor sa Bulacan. O baka yung sinasabi niya, hindi naman siya contractor. Hindi naman na kinakailangan contractor ka para kumita ka Doon lang sa bakit ka nagkaroon ng budget para sa flood control? Doon pa lang. Bakit gusto nyo magkaroon ng budget para sa flood control? Diba, binigyan ka nga ni Chis Escudero. Ikaw ang makikinabang doon sa insertion ni Chis Escudero. Yung 142 billion in-insert. Yung nakita si Chis Escudero na pumupunta ron sa BICAM.
2 beses pumunta para siguro masigurado na hindi may slash yung kanyang insertion. Ano nangyari? Ang nakinabang doon, ang pinakamalaking may kinabang doon ay yung lugar mo diyan sa Bulacan. Tapos sino sumunod? Yung sa Sorsogon, kay Chis Escudero. Meron din pakinabang si Bongo. Lahat kayo ng mga kalyado ni Sara Duterte. Meron kayong dyan ang laki ng pondo ninyo sa flood control. Bakit ba gusto nyo sa flood control? Kasi madali ang dyan Madali po ang ganyan dyan Di ba nakita na natin yung ginawa doon sa anong lugar ba yun? Sa Mindoro, biruin ninyo. Walang 1 milyon kada metro. Tapos ganun ang trabaho, palpak. So, hindi ka pa man na ituturo, hugas kamay na. Etong si JIL, si Joel Islord, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung kanyang sinabi dyan po sa sa hearing kanina dyan po sa Blue Ribbon Committee. Ito, mga kababayan. Secretary, magandang hapon po. Let me start by commenting right away dun sa tinanong kanina ni Senator JV. Secretary. Majority Leader, we need to wind up at about 2:15. Yes, I will be brief, Mr. Chairman, because unfortunately, Mr. Chairman, this has been my 3rd year hearing here in the Senate. And I have yet to hear a new thing from the department, even from this August chamber. Kaya talagang nagsasawa na po ako. For example, Mr. Chairman, if I may just show this video clip. Can we just show this video clip, please? Kayo rin yung nagsabi, we might be able to start this year. And that was last... Itong pinapakita niya, mga kababayan, pinapakita niya to para kunwari na siya, na talagang gustong-gusto niyang matuloy ang flood control doon sa kanilang lugar para maiwasan ang baha sa kanilang lugar. Walang tagal mo na sa Senado, baha pa rin dyan sa Bulacan So ito yung itinutukoy niya, kumbaga pang paiwas to, mga kababayan hugas kamay alam mo na ito yung pinapakita niya na parang ang DPWH hindi kumikilos. Yan ang gusto niya palabasan dito, kaya pinapakita niya itong video ito. Last year, Mr. Secretary. Now it's still in the feasibility stage, although parang nasa latter part na po. Tama po ba yun? So siguro tatanungin ko po ulit yung the same question I asked last year. Kailan po kaya ito posible na mag-start po, Secretary? Yung totoo pong start. Kailangan ko po bang define yung start? So, siguro natin yung start. The detail engineering design, I understand, and the timeline, Your Honor, will take another year. Because this is a big project. Yes, another year. So, Another 2025. 2028. Actual construction, mga 2027. 2027 na yung actual construction. Civil works po. Kasi Secretary, last year, we would probably start next year. The Central Luzon, Pampanga River Floodway, and San Antonio River, San Antonio Swamping Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. Mr. Chairman, yung video pong pinakita was last year. At dun sa video na pinakita ulit, that was last year. And then ngayon, ini-excite na naman tayo. So, ayan, yung pinakita niya para iwas nga siya. Para kunwari, mabagal itong DPWH. Kinukulit niya, hindi pa inumpisan yung project. Hindi ko lang alam kung anong project yan. Kasi ang dami naman proyekto sa Bulacan Pero isang video lang yung pinakita niya. Yung isang malaking proyekto dapat nagagawin sa Bulacan, yung video yung pinakita niya. Pero napakarami po ng mga proyekto dyan sa Bulacan. Ano lang to, kumbaga, syempre, para, alam nyo na, maiwas yung sarili niya, parang DPWH ang tinuturo niya. Ay na may mangyayari na. First question is this really an integrated master plan, Secretary? I mean, siguro you can feel my emotions here, Mr. Secretary, if this is the 3rd year na pinag-uusapan natin to, yung frustration po natin. And unfortunately, yung mga contractor, some politicians, they're also using this against me. Daming nagkalat na fake news, daming nagkalat na manufactured news na ako daw yung involved dito for the past 3 years. Inuupakan ko rito, lahat ng senador dito nagsasalita na. And yet, ngayon sa akin binabalik. Kaya itong mga contractor... Ayan, mga kababayan, di ba? Naririnig niya lang yan sa mga marites. Pero wala na mga formal na reklamo na isinampalaban sa kanya. Sa ngayon, meron siyang alam ko meron siya sa pork barrel. Sa pork barrel niya. Ewan ko ano nangyari. Biro nyo, anak ka ng pastor, tapos kinasuhan ka ng
kaso na may kinalaman sa pagwaldas ng pera. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Ewan ko kung may naniniwala pa dito sa mga miyembro nila eh. So, nagpaliwanag agad. Hindi pa siya direktang tinuturo dito sa issue ngayon sa flood control project sa ngayon Pero ito na. Hugas kamay na. Hugas na kamay na si Boy Dila. Contractors na to at itong mga to, iisa-isahin ko po ito in this hearing. Iisa-isahin ko po and I swear to God, iisa-isahin ko po ito dahil nakakainit po ng ulo. Secretary, siguro yun lang yung tanong ko. Galit na galit siya. Isa-isahin niya raw yung mga contractor na yan na para siya yung tinuturo. Sir Joel Villanueva, baka pwedeng masilip mo rin yung yung San Jose Builders, yung nagbigay sa'yo ng 20 million. Para sa pagtakbo mo bilang senator. Baka naman pag-initan mo lang yung hindi ka na hindi mo napakinabangan. Pero yung napakinabangan mo, baka naman hindi mo pansinin. Dapat patas ka. Diba? Dapat patas ka. Baka naman banatan mo yung mga, alam mo na, yung konti lang, pipitsuging, alam mo na, SOP o mga kickback dyan. Pero yung nagbigay sa'yo ng 20 million, imbestagahan mo rin. Diba? Para patas ka. Anak ka pa naman ng pastor. Kayo ay merong Christian church na sinasabi ninyo. Ako mga kababayan, bilib ako dati sa JIL. Talaga naman nanonood ako niyan. Pero nang napunta sa politika to, si JIL, si Joel is Lord, wala na Wala na. Parang na rin to. Ang daming tao mga nagagalit sa kanya mga kababayan. Dahil gamit siya ng gamit ng Lord, gamit siya ng gamit ng salita ng Diyos. Pero ngayon, tingnan ninyo kung anong klaseng politiko etong si Joel Villanueva. Hindi ka pa nga tinuturo. Pumipiyo ka na. Hugas kamay ka na. Ito mga kababayan, basahin lang natin yung ilang komento rito para tingnan ninyo kung ano sinasabi ng ating mga kababayan. Mahirap paniwalaan kasi nasa politika ka na din. Matuto ka na ding magsinungaling. Ano matututo? Natuto na. Na magsinungaling para lang makalusot sa mga aberya. Yung mga alam na namin. Alam na namin, huwag ka na magpaliwanag. Problema dito kay Villanueva, mahilig pumapel sa Senado. Mabuti sinoplak ni Soto. Maski mga committee hearing na pinupunta niya, puro grandstanding. Pag corruption kasi ang usapan, marami talaga matatamaan. Hugas kamay. Ayan, kanta pala to. Hugas kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Ayan mga kababayan, kita, ayan, hugas kamay. Kitang-kita naman, sino amin hudas? Napansin pa tuloy ng kababayan natin. Bakit lumalaki ang ilong mo, Senator? At can't be hidden from his actions and eyes. So, kita ng mga tao. Hindi mo talaga matatago, pag guilty ka. Pag alam mo na may kinalaman ka, at yung binibintang sa'yo ay totoo, parang hindi mo maitatago sa itsura mo. Kasi sabi nga, di ba? Sa galaw mo lang, sa mata mo lang, sa sinasabi mo lang, alam na naguhugas kamay ka lang. Bakit ka ba amin? Pero malinaw at hindi mo tinatanggi ikaw ay tumanggap ka ng 20 million mula sa government contractor. Yan. Diba? Alam na ng mga kababayan natin. Huli ka, Mr. Sulsulman, Mr. Point of Order. Ayan. Ito ang original na bonbon hindi si Martin. Amen. Pa-pray over ka sa tatay mo. Busog, sarap. Yari ka ngayon. Pwede bang di mo alam ang flood control project sa sarili mong lugar? Come on, mga matalino kami. Sige ka, Jesus Christ is coming. He will deny you. Ayan. Nakakatakot yung ginagawa na ito ni Joel Villanueva. Meron kayong simbahan. Inilalapit mo ang mga tao sa Diyos. Ginagamit mo ang pangalan ng Diyos. Ginagamit mo ang salita ng Diyos. Pagkatapos ganito. Ayan na wala na. Wala nang tiwala sa inyo ang taong bayan. JIL. Joel is Lord. Wala na. Ba't nililinaw? May nag-akusa na ba sa'yo? Ito yung sinasabi ko, di ba? Nililinaw mo agad, may nag-akusa na ba sa'yo? O may kinalaman ka? Parang wala naman ata. Nagtanong kung may ninakaw,
Huwag ganun. Kung kailan ka tanungin, saka ka magpaliwanag. Nag-uumpisa pa lang kayo, parang inabsuelto mo na sarili mo. Sige, si Jinggoy na lang yung may kasalanan. Kasi taga San Juan siya at ikaw ay taga Bulacan. Oh. So, halos lahat mga kababayan nag-komento rito ay hindi na po naniniwala kay Joel Villanueva. At hugas kamay po. Etong si Boy Dila. Yan po sa mga flood control project sa Bulacan. Kaya, kayo mga kababayan, comment nga po kayo sa ating video. At sabihin nyo nga, naniniwala pa ba kayo rito si Joel Villanueva? Kasi habang tumatagal siya, mas lalo siyang mas lalong nakikita na hindi siya kakaiba doon sa mga politiko. Akala natin kasi miyembro siya ng isang Christian church, medyo mag-iiba pero wala. Kinain na ng sistema. Etong si Boy Dila, mga kababayan. Etong si Joel Lord. So, yan mga kababayan, hugas kamay po. Etong isa nating senador. At abangan natin ang mga susunod pa. Kung talagang lalabas ang pangalan niya na kumita o nakinabang dyan sa mga flood control projects dyan sa kanyang lugar sa Bulacan. So, for the meantime, hintay lang po tayo sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.